So may nag-comment mga preng kung ano daw yung pinakamagandang smartphone. Lahat naman maganda. Depende din yan sa paggamit. Pero may mga mangilan-ngilan din mga preng na mga smartphone na hindi maganda. Katulad ng sobrang ganda ng specs pero yung build quality ang pangit. Yung calling system niya ang pangit. Sobrang lakas nga, pero when it comes sa gaming, ang bilis uminit. When it comes sa heavy multitasking, ang bilis uminit. Alam nyo mga preng, yung mga bagong chipset ngayon, sobrang takaw sa init. Kung yung phone na binili mo, sobrang high yung spec, pero yung build quality ng phone na yun, lalong-lalo na sa pag-manage ng init, ay hindi maganda, babagsak talaga ang smartphone. I already experienced that kind of init na talagang sobrang taas ng specs ng phone na to. Hindi ko na siya i-mention. Basta, isa siya sa mga nagbi-build ng gaming phone pero hindi related dun sa gaming phone yung binibuild niya. Something like same lang sila ng brand but the model is hindi bilong doon. Pero yung specs niya, sobrang taas, sobrang ganda. Mapapabilib ka talaga. But the saddest thing about what I experience of that kind of item is hindi siya marunong mag-manage ng init. What I mean, hindi marunong, hindi maganda yung pag-build niya kung paano i-manage yung init ng power ng smartphone na yun. Anong nangyari? Sa sobrang init, nasira. So that's why pass ako sa smartphone na yun. Kahit ano pa yung pinaka-hype na commercial nila na this kind of smartphone, when it comes sa ganyang name na smartphone na yan, pass na ako. Pera na lang, after 5 years, iba na yung may experience ng mga user. Kasi nagre-research tayo mga preng sa mga feedback ng mga user, ano yung mga experience nila. And iniipon natin yun at sinasummarize natin yun. Kung sino ba ang nangingibabaw, ang positive or ang negative. Kasi kapag nangingibabaw talaga yung negative feedback, mostly. Kasi yung sobrang nangingibabaw talaga yung negative na maliit na lang yung nakikita mong positive, pass na talaga tayo dyan mga preng.